Narito na po tayo sa episode 55 ng Magandang Dilag mga kapuso. September 11, araw ng Lunes. Bugbog sarado nga itong si Atty. Eric at binalaan nito ni Mayor Magno. Sinabi niya, hindi lang yan ang aabutin mo kapag kinalaban mo pa rin ako. Sige na, boys, hayaan na natin yan, umalis na sila. Tapos ang ginawa ng bodyguard nito ni Magnus, hinagi si Atty. Eric. Yan, napasubsub siya sa may kalsada, sa may sahig. Talagang nanghina siya dahil nga sa pagkakapugbog sa kanya. Kaya nangyari, dumiretso agad siya dito sa bahay ni na Gigi. At nakita siya ni na Donna sa ni Gigi, gulat na gulat. Anong nangyari sa'yo, attorney? Bes, puntahan mo muna si nanay. Wag mo ipapaalam na nandito si Atty. Eric. Kailangan hindi siya makita. Talaga ba, Beshi? Sige, ikaw na bahala kay attorney ha. Ano ba kasi ginagawa mo? Napunta ako kay Mayor Magnus. Alam mo naman ang mga ugali nun eh. Mga walang iya yung mga yun. So nag-aalala ka sa akin. Di hindi na. Tapos tinapik ni Gigi Abe, nasaktan ka. Tapos sabihin mo malayo sa bituka. Tapos ito na nga, humingi na nga ng tawad itong si Atty. Eric. Pasensya na. Ba't ikaw pa itong parang galit sa akin? Ako na nga itong nasaktan. Eko naman kasi padalos-dalos ka. Alam mo naman na napakasama ng ugali ng mga inisoryo. Gaya niyan, nagkaroon na naman sila ng panibagong biktima at ikaw yun. Alam mo ba, araw-araw lalong tumitindi ang galit ko sa kanila. Kaya please lang, huwag ka nang gagawa ng mga bagay na yung talagang hindi mo pag-iisipang maigi. O sige na, sorry na. Sabi naman ni Atty. Eric Kaya sabi naman ni Greta, alam mo ba, attorney, na-appreciate ko yung pagtulong mo sa amin. Kaya maraming salamat. Na-appreciate ko yung tapang mo. So bigla na lamang napangiti itong si Atty. Eric napatawa siya. Sabi niya, hindi mo na ako tinatawag na kundi tinatawag mo na ako sa Eric. O sige na, wag na. Gusto mo tawagin kita Atty. Sungat? Sige na, wag na. Okay na yun. So sabi naman ni Greta, so okay ka na ba? Kamusta na yung lagay mo? Okay na ako. Okay na ako. So nakakilig tong eksenang to ng mga kapuso Talagang nakakatuwa kasi nagkakamabutihan na talaga yung dalawa. Mas nakikilala pa nila yung bawat isa, di ba? Sa mga ganitong pagkakataon talagang naging concern talaga itong si Gigi pagdating kay Atty. Sungit. Na tinatawag niya Sungit ngayon tinatawag niya na sa pangalan, di ba? So, mas gusto ito ni Atty. Eric na tawagin na lamang doon sa pangalan na yun. So, samantalang itong si Riley, nakaligtas. Kaya nakakainis, di ba mga kapuso? Si Allison, nakabangon. Si Riley naman, nakaligtas sa mga, kawalang hiyaan na kanyang ginawa. Sabi naman ni Magnus, nilinis ko na ang mess mo. Kaya sa susunod, maging mabuti ka muna. Palipasin mo muna ang eleksyon. Huwag kang sumabay sa sa campaign ko. Diba, sabi naman ni Riley, totoo niyan, ayaw naman talaga kitang bigyan ng problemahan. Kasi hindi ko talaga makontrol yung sarili ko Sige na, maraming salamat ha. Talagang nagdiriwang yung mag-asawa. Tuwan-tuwa itong si Riley dahil nakaligtas sa pagkakataong ito. Samantalang itong si Abigail Menor, tinitignan niya, pinagmamasdan niya yung scholarship na ibinigay sa kanya ni Greta. Sabi ng nanay niya, napakabuti ni Miss Greta, anak. Sabi naman ni Abigail, sa tingin mo ba, Nay, sincere siya sa mga sinabi niya sa akin? Sa pagtulong niya sa atin? Sabi naman ng nanay niya, oo anak, kitang-kita ko sa mga mata ni Greta habang kausap ko siya. Talagang naghahangad din siya ng hustisya para sa sarili niya at para sa nanay niya. Pati na rin sa mga taong inargabyado ng pamilyang Ilosorio. Alam mo anak, kailangan lang natin, sumigaw. Kailangan marinig nila yung sigaw natin. Sa mga taong katulad natin na hindi marinig ang boses, kailangan natin lumaban. Kailangan natin bumangon. Kaya napatayo itong si Abigail at lumabas. Nag-isip-isip siya. Nagmuni-muni siya. Na para bang nagkakaroon na siya ng liwanag at lakas sa loob. Naalala niya yung mga sinabi sa kanya ni Greta na sabi, huwag kang magpapatalo sa kahinaan ng loob kung susuko ka. Diba, hindi mo matutupad ang mga pangarap mo. So kinabukasan, nag-meeting sila with Atty. Cyrus. Sabi ni Cyrus, lahat nga ng mga tao nga kinausap nila ay nag-back out. Kaya malabo na
para magkaroon sila ng mga testigo, no? O mga witness na rin para magsampa ng kaso dito kay Riley. So nawawala na ng pag-asa itong si Greta. Sabi niya, kung kailan hopyang-hopya na ako na mapabagsakin si Riley at makasuhan siya. Ngayon wala nang tetestigo. Sabi naman ni Donna, no, relax lang Beshi, may darating din dyan. Dumating yung sekretary ni Attorney Eric at sinabi nga, Attorney, may naghahanap po sa inyo. Biglang dumating si Miss Minor at nagulat sila. Sabi ni Attorney Eric, ano ginagawa mo nito Miss Minor? Sabi ni Abigail, Miss Greta, Attorney Eric, nagbago na po ang isip ko. Handa na po akong tumistigo at magsampa ng kaso laban kay Miss Riley. So ngumiti sila at nagulat itong si Greta. Sabi naman ng best friend niya na si Donna, sabi ko sa'yo Beshi, may darating eh. So ito na nga, nagme-merienda sila sa may sala. Nagpapasalamat si Greta kay Abigail dahil sinamahan sila sa laban na ito. Sabi naman ni Abigail, ako pa nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo Miss Greta kasi binuhayan niyo ako ng loob, binigyan niyo ako ng kalakasan ng loob para lumaban. Maraming salamat po. Wala yun Abigail, ako pa nga itong sa tingin ko parang naka-istorbo sa iyo eh. Wala po yun. Siya nga pala, meron ako ibibigay sa iyo, ayan, turquoise bracelet. Alam ko kasi na yan ang paborito mong kulay eh. Tumutugma yan sa kalakasan at katibayan ng loob. Kaya sana hiling ko sa iyo Abi, lalo mo pang tatagan. Lumaban ka para sa laban nating ito. Sabi naman ni Abigail, no, maraming salamat Ate Ganda. Ate Ganda? Opo, kasi napakaganda ninyo eh. Pwede po bang Ate Ganda na lang itawag ko sa inyo? O sige, na-appreciate ito ni Greta, no, kaya tumayo siya para yakapin sana itong si Abigail. Ngayon, si Abigail may trauma pa rin kasi. Napailag siya, sabi naman ni Greta, pasensya na. So, yumakap na lang sa kanya itong si Abigail kasi naging palagay siya, di ba? So talagang nabuhay ng loob itong si Greta at kinuwento niya ito sa nanay niya habang inaayusin niya ng buhok. Sabi niya, alam mo ba Nay, si Abigail napakabata pa lang yun pero breadwinner yun, palaban yun. Ngayon magsasampa siya ng kaso laban sa mga Ilisorio. Binalaan siya ni Luisa, sabi niya, wag, pigilan mo yung kaibigan mo anak, wag na siyang lumaban, delikado, mapapahamak ang buhay niya, malalagay sa peligro ang buhay niya anak, sinasabi ko lang sa'yo. So hindi ito binigyan ng pansin ni Greta, no? Talagang nilunok na lang niya yung mga sinabi sa kanya ng nanay niya. Samantala, eto na, binigyan ng briefing ni Attorney Eric itong si Abigail bago ihatid sa taxi. Bukas daw magkita daw sila sa ganitong oras dahil magsasampa nga siya ng kaso laban kay Riley at susunduin daw siya ng sasakyan. Ngayon, hindi nila alam na may nagmamasid sa kanila, yung tauhan ni Mayor Magnus. At ito na nga, sabi nga ni Abigail, Nay, nandito na po yung sundo ko, alis na po ako. Anak, mag-iingat ka, basta pagdating mo doon, tawagan mo agad ako. Opo Nay, basta Nay, itutuloy ko itong laban na to. So niyakap niya yung nanay niya. Sabi na nanay niya, anak, ngayon mo lang ulit ako niyakap ng ganito, ang tagal-tagal na. Basta Nay, araw-araw ko itong gagawin sa inyo. Tapos sinalikan niya nanay niya. At syempre, meron din ng mga kapatid ko, niyakap niya, no? Basta, aalis lang ang ate ha, babalik din ako agad. May mga kakalabanin na ako mga monster. Nagbiro pa siya, no? Yun pala, ito na yung huling yakap at huling halik niya sa nanay at mga kapatid niya. Nakakaawa itong si Abigail, no? Kasi nga, ina-expect niya na yan na yung sundo niya galing kay Attorney Eric. Kaya bigla na siya sumakay ng van, close tinted pa, no? Yung kulay ng salamin, kaya talagang delikado, hindi siya makikita sa loob. Hindi niya alam, puro mga tauhan ni Mayor Magnus yung nasa loob. Eto na, bumiyahe na, umalis na. Ako, nasa panganib itong si Abigail. Samantalang itong si Attorney Eric, sabi niya ilang oras lang nakalipas, ba't hindi pa rin siya dumarating? Ngayon bigla nang dumating yung sasakyan ni Cyrus. Yun pala, parehas pala sila ng sasakyan. Close tinted van din na kulay itim. Sabi naman ni Attorney Cyrus, tinatawagan kita, Eric, hindi ka sumasagot. Lobat kasi yung phone ko, kaya chinarge ko muna. Kasi dumating ako sa bahay ni na Abigail, sabi ng nanay niya, may nagsundo na raw sa kanya kanina pa. So sabi naman ni Greta, sino daw? Yun ang malaking question mark, diba? So eto, nakaramdam na ng kaba at takot itong si Abigail, pangamba. Dahil alam niya nasa panganib ang buhay niya.
dahil dinala siya sa isang abandonadong building. Sabi ng mga lalaki, puntahan mo lang si Atty. Eric, nandoon siya sa dulo. Sabi ni Abigail, no, kinuha yung phone niya. Saglit lang po, lalabas po muna ako. Pinigilan siya, saan ka pupunta? Binunot yung baril, tapos hinampas siya sa may likod, kaya nawalan ito ng malay. Ngayon, nabitawan niya yung cellphone niya. At ito namang si Abigail, binuhat na ng dalawang lalaki para dalhin nga sa pinakataas ng building. Ngayon, tumatawag itong si Greta, ang nakalagay sa kanyang phone book name is Ate Ganda. So nag-aalala na itong si Greta dahil hindi ito sinasagot ni Abigail. Kaya nagbigay na ng hint itong si Atty. Eric ng hinala. Sabi niya, hindi kaya may kinalaman dito si Mayor Magnus. Hindi kaya naman manan niya ang pakikipagtransaksyon natin kay Abigail. So sabi naman ni Greta, di ba yung mga ganyan binibigyan ng babala is napapahamak ang buhay? Wag naman sana, sabi ni Atty. Eric. So mayroon tumawag sa kanya, no? At ito na nga, pinuntahan na nga nila yung crime scene. At sabi nung isang lalaki, ayon daw sa kanyang nakalap na balita, tumalon daw yung babae sa pinakatuktok ng abandonadong building. At hindi mapakali itong si Greta, gusto niya talaga makita yung kung ano ba yung nasa loob ng telang puti na yon. Sabi ng mga pulis, hindi na po pwede, ma'am. Crime scene po ito. Sige na po, lumayo na po kayo. Ngayon, biglang lumabas yung braso ni Abigail. Nasusuot niya yung turquoise bracelet. Kaya natukoy na nga ni Atty. Eric sa ni Greta na yung bangkay na yun ay walang iba kundi si Abigail. Iyak siya ng iyak. Napaluhod na lamang siya, no? At niyakap siya ni Atty. Eric. Sumisigaw siya ng, sorry Abigail, kasalanan ko to. Nadamay ka sa akin, sorry, patawarin mo ko. Humihingi siya ng tawad habang siya nagluluksa sa pagkamatay na to ni Abigail. Bukas, episode 56, araw ng Martes, September 12. Eto na, sinisisi ni Jared ang kuya niya dahil alam niya na may kinalaman ito sa pagkamatay ni Abigail. Kahit paano talagang makonsensyang tao tong si Jared kasi siya talagang mabait eh. Binalita na nga sa news, di ba, na mayroong isang babaeng tumalon mula sa abandonadong building kaya ito'y namatay. Samantala, hindi pa rin tapos ang paghihiganti nito ni Greta dahil may mga nakalap na silang ebidensya, no, tungkol nga sa Capsule X, yung mga pananakit nito ni Riley. Dahil nga nakagip na rin siguro ng CCTV camera yung pananakit niya sa mga staff niya. At meron pala itong kakilalang tauhan sa isang TV network itong si Sophia. Parang ibo-broadcast yata yung CCTV footage ng mga ebidensya ng pananakit nito ni Riley. So sana nga ito na yung pagkakataon ng pagbagsak nito ni Riley Teves Ilusorio. Samantala, paparating na yung si Greta, no? Yung bagyong Greta, para muling akitin itong si Jared. So, malalaman natin kung anong susunod na tagpo dito sa Magandang Dilag. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to, mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe button with notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes na Magandang Dilag and other GMA shows tulad nito. Magandang hapon, mga kapuso. Maraming salamat sa inyong panonood and God bless us all.